Akala mo ba kilala mo na ang Diyos? Pero mas mahalagang tanong, kilala ka ba niya? Sa pagkakataong ito, malalaman po natin ang paraan para mas lalo nating maranasan ng Diyos at hindi lamang makilala siya, kundi kilalanin niya tayo. So sa pamamagitan ng masagot natin yung mga ilang mga katanungan na ito, mga mahalagang tanong sa buhay natin bilang mga tao at naniniwalang may Diyos at may relihiyon, kagaya ng mga tanong na bakit ba nangangailangan ng kaligtasan ang tao? Sabi kasi sa Roma chapter 3 verse 23 na ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. At ganoon din, ano ba ang kabayaran ng kasalanang ito? Sapagkat katulad ng batas ng tao, kapag tayo po ay nagkaroon ng violation, syempre po may mga penalty, may mga consequences. Ganon din po sa batas ng Diyos, sa kautusan ng Diyos. Kapag ito'y nalabag natin, alaman natin o hindi, meron din po itong penalty. Ang sabi po ng Bible sa Roma chapter 6 verse 23 na ang kamatayan, ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. At ano ba ang regalo ng Diyos? Ang sabi po doon sa binasa natin na ang kaligtasan na buhay na walang hanggan. Ito'y regalo na hindi natin kayang gawin sa ating sarili. At ito po ay regalong walang bayad ng ating Diyos. Ngayon, ano ang dapat nating gawin? Isang bagay ang makilala ang Diyos, pero mas mahalagang bagay na kilalanin niya tayo. Ano ang dapat nating gawin para po tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos? Ang sabi po sa unang 1, chapter 1, verse 9, na kung ipapahayag natin sa Diyos, kukumpisal natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, ay siya po ay tapat at banal na tayo ay patatawarin sa lahat ng ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin sa lahat ng ating mga karumihan. At ang sabi sa Roma chapter 10 verse 9 na kung ipapahayag ng ating mga labi na si Jesus ay ating Panginoon at mananalig tayo ng buong puso na siya ay muling binuhay ng ating Diyos Ama, tayo po ay maliligtas. Manampalataya tayo at tayo ay maliligtas. Ang sabi po sa Efeso chapter 2 verse 8 na tayo'y sa kagandahang loob ng Diyos tayo naligtas. At hindi ito sa ating mga pamamagitan ng mabubuting gawa, bagkus ito ay regalo ng Diyos sa ating upang walang sino mang makapagmalaki sa atin. So mayroon bang ibang daan para tayo mapunta sa langit? Meron bang ibang paraan para tayo maligtas? Ang sabi po sa John chapter 14 verse 6, na sabi ni Kristo Jesus, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan at walang sino mang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. So si Jesus Christ lang po ang only option ng tao. Kahit napakaraming relihiyon, napakaraming grupo, pero meron lang pong isang option na pagpipilian ng tao kung gusto niyang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Kristo, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan at walang sino mang makakarating sa Diyos kundi sa pamamagitan niya. Ngayon ang Diyos ay kumakatok sa ating mga puso. Ang sabi po sa Pahayag chapter 3 verse 20, ako'y nakatayo sa pintuan ng iyong puso. At kung sino man ang magbukas nito, ako'y papasok sa kanyang puso, sa kanyang buhay at kami kakaing magkasalo. At ang sabi rin po sa mga Gawa, chapter 4, verse 12, walang ibang pangalan na ibinigay sa ilalim ng langit, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung sino man sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng kaligtasan. At sabi rin po sa Filipos, chapter 10, verse 11, chapter 2, verse 10, at sabi doon ay, ang pangalan ni Jesucristo ang pinakamataas na pangalan, na ang lahat ng tuhod, sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, ay luluhod at lahat ng mga labi ay magsasabi na si Jesucristo ay Panginoon sa kalwalatian ng ating Ama. Tulad ng sinabi ko kanina, kaibigan, si Jesus lang ang tanging option na binigay ng Diyos Ama. Walang iba.
tulad ng kiniklaim niya. Ngayon ang tanong, maaari ngang sinasabi mo na kilala mo ang Panginoon, pero ang mas mahalaga kung kilala ka niya. Ang sabi po sa Juan 1:12, kung sino mang tumanggap sa kanyang anak na si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. So tayong lahat ng mga tao ay mga nilikha ng Diyos. Pero ang sabi po ng Bible, hindi lahat ay anak ng Diyos. So ito'y binibigay niyang karapatan para maging anak niya. Kaibigan, kung gusto mong maging anak ng Diyos, tanggapin mo ang regalo niya, ang buhay na walang hanggan na si Kristo Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Matutulungan kita sa isang maikling panalangin. Ang tawag dito ay yung panalangin ng pagsisisi at pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya'y regalo ng Diyos sa iyo na nakikinig ngayon na walang bayad, ito'y libre. So tayo manalangin. Ama naming Diyos, inaamin ko po na ako'y nagkasala, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa pamagitan ng mabubuting gawa. Ngunit salamat, naniniwala ako na ibinigay mo si Jesus na inyong anak, na siya'y namatay para sa aking mga kasalanan at siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan, patawarin niyo po ako, at binubuksan ko po ang aking puso at aking buhay. Tinatanggap ko po si Jesus sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Mula sa araw na ito, tulungan niyo po ako na makasunod sa inyo. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaibigan, kung tinanggap mo ito, welcome sa kaharian ng Diyos, sa pamilya ng Diyos, sapagkat binigyan ka niya ng karapatang maging anak niya. Isa ka ng member o bahagi ng kanyang pamilya. God bless you.